Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Alam mo muna natin ang mga ng Jesus. Siguro kilala niyo na po yung pagbati na yan. Pagkatatlong praise the Lord po, si Opi nanding manalang yan. Miyerkules na praise the Lord, Biyernes na praise the Lord, Linggo na praise the Lord. Ngayon, ang dati ko gusto ng mga malat ko, imahaba. Dahil ako po'y natutuwa at nagagalap, first time ko po makaapang dito sa Santa Rosa. Kaya po ilang taon na po ang ating gawain dito, kayo po'y tunay na pinagpala. Lahat tayo pinagpala ng mga Panginoon. Amen! Kaya wala ako masabi. Dahil ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin malaya. Isang mabagpalang oras, mabagpalang umaga, sa lahat na po natin naman ang kapatiran dito sa Santa Rosa. At sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga beloved co-workers, teachers, elders, sa ating po mga awit, adults, finance, youth, and children's choir, English choir, youth choir, sa lahat po ng ating mga minamahal na mainit na mga kapatiran na nandito sa lugar na ito. Salamat sa ating mga minamahal ng Jesus. At kayo pinagpapagod na ng malutong ng pagbagi sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Stratton Mena. Happy birthday po mga Pastor in Heaven. Ulit namin sa mga ng Jesus. At sa ating beloved Mama Teresa Pastor Lina Kumonan Mena. Na sila ba'y pareho na sa piling na ng mga Panginoon. Ganyan din po sa ating beloved Minister Willie James Kumonan Mena Jr. Happy birthday din sa araw nito sa Sabado. Sa lahat po ng mga Mena family, Common family, sa mga beloved ministers, mga apo at mga great-grandchildren, sa ating mga kamanggagawa, sa lahat ng mga ordained preachers, mga elders of the church, lahat tayo totoong pinagpala ng ating mga Diyos. Hindi na ating mga Jesus sa lahat po ng mga kainukanuhan natin mga kapatiran na ito, magdaydayaw ni Ako Diyos, na imbag nga pagpangin tayo aming nakapsat ko, muli natin nakamamal ng Jesus sa kapagpalang madaling araw, sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Good evening to everybody, good morning, lahat po ng anak ng Diyos. Let us pray, beloved brethren. O pagpapala ng Diyos sa mga banal, sa parang pinagmamara ng Jesus, salamat po mga Panginoon na yung mga banal na anak, inipon mo sa lugar na ito, mga Panginoon. Salamat po mga Panginoon sa pinagpalang lugar na ito, mga Panginoon, na kami malaya na pagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa gabay at patnubay mo sa lahat ng mga kapatiran na nakadalo, mga Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga anak, mahal na Panginoon, na nagbahagi ng patotoo, na pinagpala mo mga patotoo ng mga kapatiran sa kanilang buhay. Gawin kumilos, mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin po namin, beloved parents in the Lord. Salamat sa awit ng makalangit, ng mga awit, mahal na Panginoon, na pinagpala mo, ginamit mo kala mga tinig, upang maging magpapala sa mga nandito, at madama namin ang presensya. Mahal na Panginoon, salamat po sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Salamat sa pagbibigay ng mga kapatiran, sa matatapat ng mga kapatiran bibigay. At salamat din po, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagkilos mo, hallelujah, sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Ulihin ka, pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mga anak mo narito, sa pangunat ng kalahatang panalangin. Aming beloved parents in the Lord, pagpalay mo ang mensahe ng kaligtasan. Wala po kong magagawa kung sing anak kay Malcoy. Tulungan mo po ako. Gabay mo at patnubay mo ang hiningi. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat ng sabi ng Amen. Wala na akong dapat sabihin. Kasi kumbinsido na kayo lahat, nag-amen kayo, sumasang-ayon tayong lahat. Amen. Kaya salamat sa ating pinakamamalabing Jesus. Sabi ko nga kanina, ako po ay natutuwa at nagagalak na first time kong mga punta, makapak sa lugar na ito ng Santa Rosa. At salamat sa ating mga pagiran, katulad sa aking testimony leader kanina, Brother Lawrence. 10 taon pa lang siya, mga kapatid ko, nakasama na namin siya sa Candelaria. Ang aking anak, mga kapatid ko, na pang-7, nagpatotoo. Siya po ay 6 years old nung nagkaroon po siya ng hindi inaasahang, masabi na natin, aksidente. Dahil yun po ay nasa pagpupusada kami sa Agno, Pangasinan. At itong aking isang anak nandito, si Eliboy, pangatlo. Yung anak ko, mga kapatid ko, ay Siyam. Lahat po yan ay talagang ipinanak sa gawain ng mahal ng Panginoon. Hindi sila nakatikim ng sigarilyo. Hindi nakatikim ng alak. Hindi nakatikim ng kung ano-anong mga bisyo. Dahil po yan ang aking anak na siya ay sa Pastoral Laos. At ang pito ay meron ng asawa. Meron pang 2, pinagpipre ko. At ang aking ako, mga kapatid ko, ay 20. Meron pang pahabol ngayon. Ang 21. Kaya sa inyong pagdiwari, hindi ako tatagal dito sa ating gawain kung hindi totoo ang pinaglilingkuran ng Diyos. Ako ko'y nag-umpisa sa ating gawain na 18 years old pa lang. Eh ngayon po, this coming July 14, 65 na ako. Advance happy birthday, Brother Manting. Ito yung good Lord, sa kanyang kabutihan, sa kanyang mabagitan, sa lahat ng pagpapala. At ang mga co-workers na nakita ko rito, ito na si Brother Jess Aurelio. Nakasama namin yan sa Cavite City. At sa ating bilaran, Brother Chili, sa ating Pastoral Laos. Ang patotoo niya na hindi natin makakalimutan na kanyang buhay. Talagang grabe. Ang ating beloved sister and sa information, asawa na ating beloved brother Hamilo Legaspi. Ana. At itong ating testimony leader kanina, ay nagkasama pa ang kabilang anak niya doon sa UAE. Salamat sa ating mahal Panginoon. At kung ang kabutihan ng Diyos ay natanggap na natin ngayon, yan po'y partial pa lang. Meron pang parating. Sabi nga natin malakas, ang pagpapala ng Diyos ay hindi natin kaya ubusin kapag tayo matapat na naglilingkod sa Diyos. Amen! Huwag mo nang tutuldukan kasi. Hindi natin kaya ubusin ang pagpapala ng Diyos kung matapat ka na naglilingkod sa Diyos. Pero kapag ikaw ay hindi matapat na naglilingkod sa Diyos, parang ang naglalagay sa butas na lalagyan. Hindi ka nagbibigay ng Merkules. Hindi ka nagbibigay ng Biyernes.
At pag linggo, nangihinayang ka. Pero nagbibigay ka. Yan ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Lahat ng maliit na susi, maliit yung matatanggap mong pagpapala. Pag malaking susi, kailangan malaking kandado, marami at malaking pagpapala ang matatanggap mo. Kaya nga small, medium, large. Yun ang gamitin mo. Pero huwag kang manatili sa small at medium. Kailangan mapunta ka na sa large. May susunod pa doon. Extra large. Double large. Huwag kang manatili nga eh. Amen? Amen. Eh katulad sa akin, 18 years old ako naglingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon, 65 na ako. This coming July, I thank the good Lord for many, many blessings. Sa lahat na ng mga himala na aking nakita, natanggap. Ito lang natapos na pag-asikaso namin ng crusade. Sa Luna, siguro napanood naman niyo yan. Naging kasama namin doon, ating beloved Minister Fillmore Awas, ating beloved Sister Ruthie Lot Almeida Awas, ating beloved Matt Guerra, at ang kanyang beloved Sister Princess Guerra, at yung mga anak ni beloved Minister Fillmore Awas. Nakasama namin doon nung Sabado at Linggo ng June 7 and 8. Ako'y meron patotoo dyan, sariwang-sariwa. Na kung saan mga kapatid ko, siguro sa ating mga kapatiran narito, isang mapagpalang oras muna sa ating lahat. Palakpakan natin ang mahal ng Panginoon. Hanggang anong oras pa tayo dito? 3:00. Anong oras na sa relos natin? Wala ba tayong relos dito? Ayun. 2:25. 9:00 ng gabi hanggang 3:00 ng hapon. Ang gawain natin. Uy, maganda yan, mahaba. Kasi pag nag-preach ako, sinasama-sama ko na. May pang Merkules, may pang Bible study, may pang overnight, may pang hayo, tsaka general service Sunday. Pinagsasama-sama ko yun, kaya assorted. Para sumarap, ilalagyan ko ng magic sarap. Kaya sa lahat ng mga narito, kung pag-uumpisa natin sa paglilingkod sa Diyos ay binigyan lang natin at tinuldukan natin, hindi mo matatanggap yung kaligtasan. Kailangan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, laging itutuloy. Huwag kayong magbabasa ng wakasan. Mawawakas ang buhay mo. Kailangan itutuloy. Yung pinag-usapan natin ngayon, pag binasa mo ang Biblia, may bababasa ka dyan. Ngayon ulit. Pag may nabasa ka na ngayon, bukas, ngayon na naman. Pag natapos kong basahin, sa susunod, ngayon na naman. Walang katapusan. Ang paglilingkod natin sa Diyos kailangan laging umaabante. And from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord shall be praised. Amen. Kaya hindi ba natapos yung from the rising of the sun until it's going down? Iikot na naman yan. From the rising of the sun until it's going down, walang katapusan.
Amen! Siguro sa inyong abang lingkod, ako'y merong naibahagi na. Itong ating logo ng Jesus Miracle Crusade, ito ni-reveal ng malabay no sa akin sa Amoranto pa noon. Kaya pala ang Jesus Miracle Crusade, yan. This is planet Earth. Yung Jesus nasa ibabaw. Ang miracle, yan. Ang malabay Jesus na nagkukusay. Ang ating gawain ngayon ay international na. Sa Pilipinas lang, ang daming lengguwahe. Magkakaiba-iba nga ang lengguwahe natin sa Pilipinas. Ngayon, sa abroad, iba-ibang salita na. Itong ministry, itong church natin, ministeryo ng mahal na Panginoon, nasa ibabaw ang pangalan ng mahal na Panginoon. Amen! At ang kabila, Jesus saves. Ang mahal na Jesus na nagliligtas. Jesus heals. Ang mahal na Jesus na nagpapagaling. Kaya dito sa ating panalagawain, solid na solid ang matatanggap mong pagpapala. Kaya sinasabi ng ating mga pastor, Jesus loves you more and more. I love you so much, but this Jesus loves you more and more. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dahil yung pag-ibig ng ating parents in the Lord ay talagang napakalaki. Amen. Sabi nga, ang panalangin ng ating mga pastor, abot langit. Ayaw niya ng 90% lang. Ayaw din niya ng 99%. Napatunayan natin yan nung sila'y pumunta doon sa Ulusulu. Sabi nga ang ating mga pastor sa 12 Prayer Warrior, kailangan ng pananampalataya natin ay 100%. Totoo. Dahil kung nabawasan ng kanilang pananampalataya, doon pa lang, bawas na sila. Ngunit silang lahat ay nakauwi 100%. Amen! Yan ay isang pagpapala para sa atin. At ang ating mga pastor, ang panahon ng 1980s, hindi niya inatrasan ang mga NPA, yung New People's Army, no permanent address, yung mga NPA. Sabi natin mga pastor, miski sandang ka, hindi ko kayo atrasan. Yan, sabi nga natin mga pastor, iputok niyo yung mga baril. Hindi po putok yan. Totoo yan, nangyayari yan. Amen! At sinundan, pagkatapos yan sa Abu Sayyaf na, hindi rin umatras ang ating mga pastor. Amen! Kaya nadinig natin ang mga patotoo, terribling mga patotoo na ginawa ng mahal na Panginoon. Amen! Noong panahon na may inuutusan ng ating mga pastor, yan, dito pala sa Kalamba, kung nandito ang ating beloved Sister Tasing Roy, Pasing, asawa niya, Ray, si Brother Ray. Ano? Matagal na nga kasi. Doon kami nag-umpisa sa Kalamba, doon sa Alyer, Bible study lang. Yun ang isa sa pinupunta namin. Na every Saturday yun. Pag natusan ako ng ating mga pastor. Tapos, dito pa yung lugar dyan na pinupunta namin, yung tabi ng Riles. Bible study rin. At doon, sa kabila, yun, yung gawain ng Kalamba, yun yung dinadami ng mahal na Panginoon dito. Kaya nagkaroon na ng Kalamba City. Nagkaroon ng Santa Rosa. At yung mga lugar pa na nabuksan na gawain. Kaya nga pag may tinanim, pag maganda ang lupa na tinaniman,
talagang kakalat, dadami, lalago. Kasi maganda yung lupa na pinagtaniman. Ang salita ng Diyos, nung inuutusan nga kami, dyan sa Quezon, sa Sariaya, at sa Chaong, napunta pa kami doon sa Kabatang, sa lugar ng mga NPA. Talagang walang atrasan. Sabi na ating mga pastor, huwag kayo matakot, ipangaral yung katotohanan. Ang salita ng Diyos, ay pinaniwalaan nila silang makikinabang. Kaya yung lugar na yon, ng Chaong, tsaka Sariaya, napunta ngayon sa San Pablo at Candelaria, tumatatag yung Candelaria. Pagkatapos, nagkaroon ng Lucena. At nagkaroon na ng maraming mga lugar na nabuksan, nagawain. At dito naman sa Cavite City, nag-umpisa tayo dyan sa Indang Cavite. Doon ipinanganak yung panganay kong anak. Tapos napunta kami doon sa Cavite City, sa Paliparan. Pagkatapos yung Paliparan ngayon naging isang lugar na malaki. Yung Cavite City, naging 13 Martires. Napunta pa kami doon sa lugar doon, yung Maragondon. Yung mga lugar na talagang sabi nga nila nakakatakot. Sabi ng mga pastor, pumunta kayo dyan, huwag kayo matakot. Kaya sa aming mga naunang manggagawa, ang aming pagkilos sa mga panahon na ay buwis buhay na. Pero nakakauwi kami ng mapayapa, maayos. Pero hindi lahat kami ng ating mahal na Panginoon. Lahat kami ng mga naunang sumunod. Kaya nga, kami nagkaedad na. Hindi kami tumatanda, nagkakaedad lang. Pumuputi ang buhok. Minsan nauubos yung ngipin. Ngayon sa Manaming Himala, na dito, na buong ng Quezon, pumunta na kami ng Kabikulan. Papunta na doon, hanggang sa iba't ibang lugar na ng Bicol. Marami. Sa Mayon, Tabaco, Legazpi, Catanduanes, Labo, Albay. Hanggang doon sa natabit namin yung Dirac, Catanduanes. Doon na. Kung maganda yung marami na. Tapos, sa Quezon, yan, sa Calamba, mikot na kami. Kung maganda, si Brother Landing Manalang, from Pastoral House to Baliches, from any point of Luzon, parang tracking. From any point of Luzon. Quezon, dito tayo sa South. Napunta kami ng Pampanga. Papunta doon sa Zambales. Papunta doon sa Pangasinan. Nakarating ako ng Abra. Nakarating ako ng Kawayan Isabela. Ilagan Isabela. Abra, paikot na kami dyan. Tapos, Pangasinan. Ngayon, sa La Union naman, Baguio pa pala. Baguio. Umikot na umikot. Salamat sa malabay doon, hindi naman ako nahilo. Sa dami ng lugar na napuntahan ko, believe it or not, nakapag-preach ako sa ating mga crusade ng almost 150 areas. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Buwis buhay na yan. Bakit ko nasabi? Yung magkukusada, sabi natin mga pastor, pumunta ka doon. Ikaw ang unang mag-preach sa unang araw. Biyernes, nangutusan na ako bago doon, fasting and prayer.
Minimum of 10 days. Fasting, kasama ng pagsasounding, lahat. Alam niyo kung saan ako natutulog? Sa sasakyan lang. Pag nagparada na kami sa gasolinahan, matutulog na ako doon. Magpipray. Pag-gising, sounding na naman. Ibigyan kami ng budget ng mga pastor. Budget ng for sounding. Siyempre, fasting kami. Pag nagutom, mag-break. Kain. Pagkatapos, paghanap kami ng bahay, nagtitiran ng pastoral house. Ng mga worker. Yan ang ginagawa ko, mga panahon na yan. Crusade. Magpag-usap kay Mayor, magpag-usap sa mga opisyales. Kung papayag, praise the Lord. Prayer ng ating mga pastor, nahihipo ang kanilang mga puso. Sino naman ako para utusan? Magpag-usap sa mga opisyales. Ang dala ko lang ay leaflets. Ang dala ko permit. Pero yung prayer ng ating mga pastor, ng ating parents in the Lord, yun ang kumikilos para mahipo yung mga opisyales. Kaya salamat sa ating mga Panginoon sa mga lugar na napuntahan namin. Sabi ko nga lahat ng aking mga anak ay sa pastoral house pinanganak, sinilang. At talagang grabe ang sakripisyo. Hindi gawang biro. Kaya salamat sa ating mga Panginoon ng bawat kabutihan ng Diyos. Yan ang ating kayamanan sa sanlibutan ito. Yung kabutihan ng Diyos ang ating kayamanan. Binago ka, pinagaling, iningatan ng mahal na Panginoon. Ngayon, ang pagpapala, sekundaryo na lang yan. Bakit? Pag ikaw ay matapat, patuloy na ipoprovide ng mahal na Panginoon ng pagpapala. Pero pag hindi ka matapat at hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung pagpapala pwedeng mawala. Amen! Kaya pag pinagpala ka na, huwag mong pabayaan na mawala. Ingatan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen! Ako nga sinabi ko malabay, hindi man ako naging mayaman. Dahil hindi ako pinanganak na mayaman. Ako'y pinanganak na mahirap. At hindi ko inambisyon na maging mayaman. Basta ako may matutulugan, may makakainan, okay na sa akin yan. Pero alam niyo ba, na totoo ang pagpapala ng Diyos. Lahat ng ating mga pastoral house, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad, lahat po yan ay tinitira ng manggagawa. Inuprovide naman ng mga pangangailangan ng manggagawa. Ang renta ng pastoral house, pambayad ng kuryente, pambili ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Kaya kung ikaw ay matapat na naglilingkod sa Diyos, kayo ang ginagamit ng mahal na Panginoon. Magpasalamat kayo sa ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil pag nagpabaya kayo, yung pagpapala na natanggap na ninyo, pwedeng mawala yan. Kaya dapat lahat ng anak ng Diyos magsikap. Amen! Maging tapat hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang babalikan ng mahal na Panginoon yung mga matapat na naglilingkod sa Diyos. Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil sabi ng Lucas 11:28, mapalad ka na nakikinig, naniniwala. Masigit na mapalad yung sumusunod. Yung ginaganap ang kalooban ng Diyos. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kaya pag sinunod mo utos ng Diyos, hindi yung napakinggan mo ng Merkules, iba yung nag-preach. Yung napakinggan mo ng Biyernes, iba yung nag-preach. Napakinggan mo ng Linggo, iba din yung nag-preach. Ang bawat salita ng Diyos na lumalabas sa mga mangangaral, Diyos ang naglalagay niyan. Yan ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen! Tubig ng buhay. This is Jesus' life and this is Jesus' life giver. Habibi, Habibi. Syukran, syukran. Napunta tayo sa UAE. Yun ay isang pagpapala sa akin.
Napunta ako doon. 1 month. 6 na lugar kagad ang naikot ko doon. Kaya sabi ko, napakaswerte ko. Isang eroplanong sinakyan. 4 na beses pa lang. Dahil nag-connecting flight, 2 eroplano kagad papunta ron. Nung pauwi, another 2 eroplano, connecting flight. Sa biyahe, 4 na eroplano kagad ang nasakyan ko. Ganon kabait ang Diyos. Amen. Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, wala, baka bisikleta lang. Hindi ka pa makabili. Pero ngayon, nakikita ko mga kapatid ang pinagpala ng sasakyan. Amen! Ang pinagpala ka ng marami ka sasakyan, i-share mo yan. Magagamit natin ang pan-sounding yan. Pumunta na tayo sa June 7 and 8. Nakikita niyo ako na nagsasayaw, pasalamat ko yan sa Diyos. Si David nga, hindi ko katulad si David eh. Bakit? Si David, hari. Nagsayaw siya sa Diyos. Paikot-ikot. Kaya yung kanyang beloved, ayun, napahamak. Dahil si David talagang grabe ang pagpupuri, pagsasayaw. Kaya pag nakikita nyo tayo doon sa ating mga event, church anniversary, birthday ng mga pastor, at talipaw, pag meron tayong mga event sa open, dahil Luneta, Amoranto, yung mga open na area, napunta tayo ng Cuneta, napunta tayo ng ibang mga lugar, Inares. Kasi pag nandun ako sa unahan, ako yung nagpupuri, kasama yung mga jumping brother. O jump. Hindi sa ako yung binigyan ng pagkakataon ng malapay no na magja-jump. Bilang pasalamat ko sa malapay noon. Talagang grabe. Kasi pag nandun ako sa ating gawain, inuubos yung oras ko sa pagpupuri. Hindi inuubos ang oras sa pagmamarites. Meron ba tayong marites na kapatiran dito? Hindi ikaw yan, ha? Kung meron marites, at meron din marisol, meron ba marisol? Hindi kayo yun, ha? Kaya pag nandun ako, inuubos yung oras ko doon. Grab the opportunity. Pag nandun ako talagang binibigay ko yung buong lakas ko. Dahil minsan lang sa isang taon yung church anniversary. Minsan lang yung birthday ng ating mga pastor. Buti lang, magkasabay sila ng ating beloved minister, Will James Kumon, Almeida Jr. Kaya hindi mawawala yung celebration ng June 28, birthday ng ating parents in the Lord, mga pastor, at ating beloved minister. October, Talipaw Peace Mission. Ngayon, doble na ang ating celebration dyan. October, yung pinagpahinga ng ating malapanginoon na ating malapastor. Yung double celebration na rin ang October. Kaya sa lahat ng ating mga kapatiran, pag nandun tayo sa event, samantalayin natin yun. Imagine, pupunta ka dun, aarkila ka ng bus, aarkila ka ng van, tapos pupunta ka dun, paikot-ikot ka. Hindi mo naman pag-aari yung luneta para isolve. Doon ka sa gawain, nila pinunta mo yung gawain na mahal na Panginoon. Amen! Kaya nga kanina pinunta ko dito, gawain talaga Amen! Nahiya nga ako dito sa lobby dahil naka-aircon kami. Yung giniginawa ko. Mas gusto ko rito sa labas. Para nakikita ko yung mga maiinit na anak ng Diyos. Amen!
Salamat sa ating mahal na Panginoon dahil tayo lahat dito ay pinagpala ng Diyos. Amen. Totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen! O June 7, nagpuri ako. Nagpuri ako ng malakas. Ang binigay ko yung lakas ko doon sa araw na yan, June 7. Puri. Siguro, yung kumanta yung Final Square ng Every Praise at saka mga joyful song na papuri ang awitin, hindi lang siguro 50 ka beses akong nagtatatalon. Napagod pala yung pa ako. Pero habang nagpupuri ako, hindi ko nararamdaman yung pagod. Habang kumikilos ako at nagsasayaw ako nagpupuri, hindi ko nararamdaman yung pagod. First day, nagkatapos ng gawain, dinaguwian na. Nag-preach ako doon. Tapos nag-lunch kami ng mga kapatiran. First day crusade. Ngayon, hindi ko na malaya ng may sarili. Pagkatapos ko mag-lunch, pumasok ko dun sa room ng beloved children. Kaso wala nang dumating. Nag-relax ako doon yung pa ako, tinaas ko. Naka-aircon. Pagod yung pa ako, tapos tinaas ko, naka-aircon. Tapos sinumud ako. Sabi ko, alam Panginoon, itong lugar na to, sana may darating na beloved children. Sana may darating. Di yun lang. Para malagyan naman ng beloved children itong lugar na to. Pagkatapos, nag-break na yung mga workers, nag-break na sila. Hindi sinasadya. Naubusan ako ng pagkain. Praise the Lord. Pero hindi ako nagtampo. Hindi ako nagdamdam. Siguro, gusto na malapin, tuloy ko pa yung prayer and fasting. O, di sige. Ito na. Muwi na tayo. Ay kami pala. Tabangga. Natulog ako sa loob ng preacher's area, sa sopa. Naku, nakataas yung aking paa. Pagkatapos, hindi namin kinabit yung aircon dahil ginamit dun sa beloved children yung aircon. Nakatutok ang electric fan sa akin. Kaya huwag kayo mag-electric fan. Ayun negligence ko eh. Nakatulugan ko electric fan, nakatutok sa akin. Pagdating ng madaling araw ng alauna, namulikat yung aking paa. Kaliwa, gumanyan gumanyan, no? Lahat ng daliri ko. Nag-cramps. Grabe ang sakit. Inuunat ko. Hindi ko kaya. Nung naayos ko na, lumipat sa kaliwa. Kanan, kaliwa. Anong gagawin mo? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sumampa sa binte. Pagkatapos pumunta sa hita. Terrible! Nag-iikot-ikot na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Taas ang aking dalawang kamay. Mahal mo, patawarin mo po ako. O ano man natin pagkakamali, ano man natin pagkukulo. Patawarin mo po ako, mahal mo. Wala naman alam na kamalian, kasalanan, dahil sa kusana na eh. Sige, hilot. Siguro mga alauna, pagdating alas 2, nawala. Lumipat ako dun sa kwarto namin ni Sweetheart. Nako, pagdating alas 3. Ganun na naman. Alas 3, alas 4, alas 5. Imbes na magpe-pray na ako, ang inaasikaso ko yung paa ko. Dahil di ko na kaya. Kaya yung pagdating alas 6, nagising na uli yung mga bata dahil tulog na Sabado, natulog. Pinatawag ko na. Tulungan niyo ako. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makakilos. Grabe. Ulikat lang yun, ha? Talagang sabi ko, grabe, pakiramdam ko. Parang hindi na ako aabutin ng pagtayo.
Wala na, sabi ko. Buti lang, nagising yung aking mga anak. Pumunta doon. Billy Boy, si David, yung manugang ko, at yung aking apo, 7. Pumunta doon, nagulat sila dahil parang nakikipaglaban ako kay Satanas. Grabe, gusto kong suntukin eh. Parang 2 kamay na, nakatikom. Talagang, hindi ko na kaya. Talagang grabe ang sakit. Alam niyo kung umagot para sa bewang yun, at tumaas, baka yun na yung time na hindi na ako makakatayo. Pwede pala ako ma-paralyze. Pwede pala ako magkaroon ng wheelchair. Buti lang itong mga anak ko, sweetheart, saka yung isa namin kasama, na sister. Naku, lahat na. Ginawa namin lahat. Ang ginawa ko na lang, mahal na Panginoon, pag ano po ako, last day ngayon ako say, June 8, agalingin mo ako. Patayuin mo ako, mahal na Panginoon. Nagsumama ako, have mercy on me, Lord God. Have mercy on me, Lord Jesus. At yung aking mga anak, mga apo, ikusada na. Sabi ko, iwanan niyo ako dito. Pumunta kayo lahat sa kusina. Kahit na may nararamdaman ako, iwanan niyo. Pumunta kayo lahat. Pahala ng mahal na Panginoon, magpapatayo sa akin, magpapalakad sa akin. Salamat sa akin, mahal na Panginoon. Mabait ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Totoo, mahal na Panginoon. Yan ang pag-umpisa na yung MC, testimony leader na patotoo na. Alam niyo kung nakatayo na ako, lumalakad ako parang hindi ko alam kung anong iyaap ako, kanan, kaliwa. Inaano ko, inahatak ko yung pako. Sabi ko, grabe yung sakit. Nawala yung sakit. Hanggang ngayon, wala na. Pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya yung nangyari sa akin, naging kapabayaan ko. Dahil alam ko na pagod ako, pero bakit natutukan ko ng electric pan yung paa ko? Dahil napagod nga eh. Kaya sabi ko, malabay na, hindi na uulitin. Kahit kailan, hindi na uulitin. Eh, hindi naman masama mag-electric pan. Pero yung tutok sa katawan nyo, yung electric fan. Eh pag nakasakay ako sa sasakay na aircon, ako pinapapatay ko yung aircon eh. Iyalangan naman na dito tayo sa air condition na ito, ipapatay ko itong aircon. Sayang naman yung bayan. Sayang, kaya nga kayo nagkaroon ng aircon para maramdaman yung lamig. Pero lahat ng mga anak ng Diyos na ito yung mainit na naglilingkod sa ating mga Panginoon. Amen! Kaya salamat sa ating mga Panginoon sa madaling salita, sa lahat ng kabutihan ng mga Panginoon. Wala tayong masasabi, kundi napakabuti ng mga Panginoon. At pagdating nga ng linggo, talagang tinugon ng malaban yung prayer ko ng Sabado, doon sa 10. Ang dumating, yung nabanggit ko na kanina, ating beloved Minister Pilmore Awas, ating beloved Lord Awas, ang kanyang mga anak, yung 3 bata, pati yung bunso nila kasama, pati yung ating beloved Matt, ating beloved Sister Princess. Kaya imbis na isang pamilya lang, ang dami pala. Eh sabi ko, malapit ng tagumpay talaga. Kaya pala ayaw kong patayuin ng demonyo. Pero pagdating nila, magtataka sila kung ano nangyari sa akin. Pero sabi nga ng ating beloved minister, Kuya, marami ka pa nga asikasuhin na gawain. I thank the good Lord. Yan ang Diyos natin mabuti. Kasi sabi nga ng ating beloved, Lord, Kuya, marami ka pa nga asikasuhin na gawain. Kaya ang ating mga pagkilos, ang pagkukusada natin, hindi na para sa ating sarili. Hindi para sa mga kaluluwa pang napapahamak. Amen! Ang bawat kaluluwang napapahamak ay napakahalaga sa ating mahal na Panginoon. Amen! Bilis na oras, alas 3 na. Tapusin na natin to. Pero yung ating versikulo, hindi ko pa nabanggit. Ano ba yan? Ano ba yan?
Gusto niyo ba na extension? Wala pa lang na payment. Sinong gusto na extension? Kasi hanggang linggo ako dito. Praise the Lord. Sabi ba, praise the Lord! Okay, mapunta muna tayo dito. Ito'y dagdag-aral lang, ha? Kung nag-aaral tayo ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, natapos na tayo ng elementarya. Pagkatapos natin elementarya, high school, college, alam niyo po ba, ito palang Mesopotamia, ito pala yung Iraq. Indus Valley, ito pala yung Pakistan. Ito pala yung Roman Empire, ito pala yung Italy. At itong Persia ngayon, ito na pala yung Iran. Kaya, ang ginigera, Israel. Maraming bansa ang galing sa Israel. Dati na yung binobomba ang Israel, nagbobombahan na sila. At yung mga kapatiran natin doon sa Qatar, natatakot sila. Marami nang tumatawag. Humingi ng backup prayer. At marami nang gustong uwi. Kung sa ibang bansa, nagkakagulo na sila, yan ay nasa Matthew chapter 24. Mga alingaw-ngaw ng digmaan. Gera, kaliwat kanan. Dito sa Pilipinas, walang mga ngahas na maggegera sa atin. Amen. Dahil nandito ang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! E di lahat tayo, sisigaw lang ng hallelujah, praise the Lord. Lahat sila manigas na sa pangalan ni Jesus. Sabi nga natin mga pastor, manigas kayo sa pangalan ni Jesus, mga bulag kayo sa pangalan ni Jesus. Yung power, yung kapangyarihan na binabanggit ating mga pastor, dati iilan lang yan. 1,000, 2,000, 10,000. Ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos, milyon na ang bilang ng mga matira ng Jesus Miraculous International Ministry. Eh, yung power, yung anointing power ng Diyos, hindi nabawasan, bagos na nagtagan. Amen! Eh, walang gigil sa Pilipinas. Amen! Yung China, naninindak lang yan. Kaya ang Pilipino, maaba ang pasensya. Amen! Eh kung ang Pilipino may pasensya, ang Pilipinas, sabi nga nila, tayo mapalad dahil tayo lang daw yung Christian nation. In Paris, Asia. Ang Pilipinas, maraming maka-Diyos na naglilingkod sa Diyos. Kaso iba-ibang reliyon, iba-ibang sekta, denominasyon. Pero napakarami na ngayon ang Jesus Miraculous member. Fastest growing church in the whole world. Amen! Bakit? Yung Katoliko, nabawasan, napunta rito sa Jesus Miraculous. El Shaddai, nabawasan, napunta rito sa Jesus Miraculous. INC, nabawasan, napunta rito sa Jesus Miraculous. Mga Muslim, nabawasan, napunta rito sa Jesus Miraculous. Lahat ng mga mayroong reliyon sa buong mundo, nabawasan sila, ang Jesus Miraculous dumami. Bakit? Nandito kasi ang planetang mundo nasa ibabaw ang mahal na Panginoon. Amen! At ang ministeryo, ito'y ministeryo ng Diyos. Kaya walang tatalo dito. Upon this rock, I'm going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen! Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. Kaya sa ating banal na gawain, o dadami bang ating gawain dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, from National Capital Region, lahat ng cities, meron na, pati mga kulungan, meron na. Mga Bible studies, marami na. Sa iba yung dagat, marami na tayong gawain. Everybody say, praise the Lord! Dati pinag-uusapan, tawid dagat lang. Diyan lang, oh.
sa Visayas, Mindanao, sa Mindoro, sa Masbate, basta tawid dagat lang ang pinag-uusapan dati. Sasakay ng barko, ng lancha, para makapunta ron. Ngayon, iba yung dagat na. Amen. Sasakay ka na ng eroplano para makarating ka sa abroad, sa gawain. Amen. Ganun na kalawak ang gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang totoong gawain ng Diyos ay pinalalago ng ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, pag hindi pa na ibibigay ang pagpapala, wait. Amen. Amen. Maghintay ka, kapatid. Maghintay ka, brother. Maghintay ka, sister. Pero iba yung panliligaw, ha? Hindi pwede yan. Sabi ni O.P. Wade, kailan kaya ako sasagutin? Kailan kaya ako makakatanggap ng O at O? Hanggang magunaw ng mundo, isang O lang matatanggap mo. Ano yung O? O? Pag wala kang pinansyal, huwag kang mag-asawa. Ay, si Kuya nanti naman ang bigat. Pag wala kang naipon, huwag mong hangarin mag-asawa. Kami, nag-umpisa kami ng pagkain, metal boss ng kamote. Lahat ng pioneering ng church na puntahan ko. Metal boss, palunggay. Metal boss, sayote. Metal boss ng kangkong, metal boss ng kamote. Lahat ng metal na umpisa namin kainin dahil sa pioneering. Pero ngayon, ay pinagpala ng mga kapatiran. Amen! Pag may kagalit kayo, i-blowout nyo agad sa inasal. Pag may kaaway kayo, i-blowout nyo agad sa joy, sa Jollibee. Pag gusto nyo mas malaki ang gastos, isama nyo na lahat, pati kaaway mo, para matiyak mo yung langit, dahil walang makakapasok na may galit sa langit. Amen! Eh pag hindi pa natanggap ang panalangin, wait! Pag ayaw naman ng Panginoon, no! Mapapahama ka. Hindi mo matatanggap, mapapahama ka. Pag gusto na ng mahal na Panginoon, yes. Amen! Kaya wait ka lang ng wait. Oh, pag ayaw, no! Hindi mo matatanggap yan. Kailangan mo ng prayer and fasting. 10 araw, 20 araw, 40 araw. Pag natapos mo yung prayer and fasting, sasagot kagad ang Diyos, yes. Pabanggitin pa lang ng lagi mo, alam na ng Diyos, Matthew chapter 21-22. Bago mo pabanggitin. Lucas 11:28. Lahat na may pananampalataya at naglilingkod sa Diyos, mapalad kayo na nandito, mapalad tayo natin nandito. Pero mas mapalad yung mga sumusunod at tumatalima sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya pag inibig mo ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Alampakan natin ang Panginoon. Ibigin natin ang Panginoon ng buong isip. Alampakan natin ang Panginoon. Ibigin natin ang Panginoon ng buong kaluluwa. Alampakan natin ang Panginoon. At itagdag natin dyan, ibigin natin ang Panginoon ng buong lakas. Kaya walang nangihina sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at ng buong lakas, ibigin natin ang mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Paalagaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen! Kaya nga, the prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng taong matuwid. Pinakinggan ng mahal na Panginoon. Ating mahal na pastor. Beloved Mama Dear. Ngayon, beloved Almeida children.
Dati dalawa lang sila. At yung mga pastor, Mama Dear, sila nag-umpisa ng ating palalagawain. Ngayon, andyan ang mga beloved Almeida children, Almeida family. Andyan ang mga beloved ministers. Andyan ang mga apo, mga great-grandchildren. Dumami ng bigla ang nag-aasikaso ng ating palalagawain. Kaya kulang pa rin ang manggagawa, kulang pa rin. Dahil ang ating nasasakupan ngayon, itong planet Earth na. Dahil nandito ang gawain ng Malabayon sa buong mundo. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen! Sabi nga natin, mga pastor, dapat lahat ng mga patirang maging manggagawa na ng Diyos. Palakpakan natin ang Malabayon. Dapat lahat ng mga patirang maging manggagawa na ng Diyos. Dapat lahat ng mga magawin magpagamit sa Diyos. Dapat lahat ng mga may kayamanan, may mga hanap buhay na magaganda, ipagamit nyo sa Diyos habang may panahon pa. Meron pa tayong oras sa magligtas sa mga kaluluwa. Hanapin natin ang mga napapakakilig. Sabi ng Judas, Jude, chapter 1, verse 21 up to 24. Saan yung Bible reader natin? Ngayon ko na kayo papamasahin. Ayun. Pagkatapos, sundan nyo agad ng John, 3 John 1, 2. 1 John chapter 1, 7, 8, 9. 2 Peter chapter 3, verse 18. 2 Peter chapter 2, verse 20, 21, and 22. Luke chapter 11, verse 28. Basa. Ayon po sa Judas, Kapitulo 1, talata 21 hanggang 24. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Yes. At ang iba'y inyong iligtas. Hallelujah. Na agawin ninyo sa apoy. Hallelujah. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. 24. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Amen! Everybody say praise the Lord! Hindi mo? Sa 21 hanggang 24, kukunin lang natin yung ilan dyan. Sabi rito, at ang ibang nag-aalinlangan na inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ng damit na nadungisan ng laman. Marami kasing Kristiyano, patagal na naglilingkod sa Diyos, hindi kumikilos. Praise the Lord! Yung iba, hindi makakilos dahil ang iniisip, napapagod, walang pinansyal. Maraming nagiging dahilan. Kaya hindi makakilos. Pero kapag inisip mo kabuti ng Diyos sa buhay mo, wala kang may dadahilan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuuna mo palagi ang gawain ng Diyos, mainit kang umaati ng Merkules, hindi mo napapansin ang problema mo'y nalulutas na. Lord. Pag ikaw ay mainit na nagpupuli, nandiyan ka ng gawain ng Biyernes na overnight ka, hindi mo napapansin yung pangangailangan mo ipinuprovide na ng Diyos. Pag linggo, mainit ka dito sa gawain, nag-aayo ka pa. Namumuhay ka na may kabanalan. Yung ganting pala mo, nadadagdagan na nadadagdagan. Everybody say, praise the Lord! Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong si Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Alam pa natin ang mahal na Panginoon. Verse 21 na next. Basa.
3 John 1:2. 1 John chapter 1, verse 7, 8, 9. Dito po sa ikatlong sulat ni Juan, Kabanata 1, talata 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay iginhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Everyone say praise the Lord. Beloved, I wish above all things that darkness should be in hell. Malakas malusog ang ating katawan. Physical blessing, material blessing, spiritual blessing. Kaya nga matatanggap mo kagad sa mga pero pag ikaw'y mainit na naglilingkod, quadruple blessing. Physical blessing, material blessing, financial blessing, and spiritual blessing. Everybody say praise the Lord. Siyempre, ang Kristiyano, ayaw niya manatili na isang pagpapala ng matanggap. Gusto niya marami siyang matatanggap. Kaya titestingin ka kagad na mga Panginoon kung gaano mo siya kamahal, gaano mo siya iniibig. Pag pinahalaga mo siya iniibig, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Everybody say praise the Lord. Maraming utos ang mga Panginoon from Genesis to Revelation. Kaya ngayon natin sa dalawa ang ating Holy Bible, Old and New Testament. From Genesis to Revelation, ang salita ng Diyos. Pero yun natin, Genesis to Malachi, Old Testament. Matthew to Revelation, New Testament. Kaya Old Testament ang Genesis to Malachi. Andun yung mga batas. Andun yung mga hari. Andun yung mga propeta. Andun ang mga lingkod ng Diyos. Ngayon, sa New Testament, from Matthew to Revelation, nandun yung 12 disciples. Nandun yung mga ordinary Christian. Yung 70 Christian. Nandun. Ang ating mga pastor. Nandun. Sabi nga nasa tiyan pa ng kanyang mahal na ina. Tinawag niya siya maging propeta ng Diyos. Tayo natin nandito. Hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Magmula noong 1975, nandun na ang propeta ng Diyos, nag-pray na sa atin. Pinag-pray na tayo. Kaya nagkaroon ng mga gawain sa iba't ibang lugar. Dahil naabot ng prayer ng ating parents in the Lord. Ang mga kaluluwa na maglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya ako nasin noong 1978 sa daman sa mga Panginoon. 1978. Wala akong panahon sa mga Panginoon noong 1975, 76, 77. Dahil bisyo, katakot-takot, bisyo, barkada, inom ng alak, sigarilyo, kung saan ako nakakapunta. Sa sugal, meron ko pasugalan. Meron akong bukis ng hayaday, bukis ng karera. Meron akong palaki na yung pa-41, pa-bingo sa aming bahay. Puro bisyo, puro sugal. Hinahanap ko ang pera. Hindi naman ako yumaman. Hindi ako naging milyonaryo sa pagsusugal. Bakit pag may pera kasi ako, inuubos ko din sa barkada. Ako yung bumibili ng alak, gin, red horse. Doon ako sinipa eh. Nainom namin maraming red horse. Nasipa ako ng kabayo. Napunta ako sa ospital. Nilagyan ako ng sakit. Acute ulcer, acute appendicitis. Dumudumi na ako ng dugo. Wala na akong pag-asa. Sabi ka ng Chinese General Hospital, hanggang 1980 lang,
ng buhay ko. Kaya kung di ako naglingkod sa mahal na Panginoon, salamat sa mahal na Panginoon, kung hindi ako pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa prayer ng ating parents in the Lord, wala akong magiging patotoo, wala akong magiging kabuluhan sa sanlibutan ito. Kaya kung di ako pinagaling ng mahal na Panginoon sa prayer ng ating parents in the Lord at sa nagkakaisang panalangin ng ating mga kapatiran at sa lahat ng mga narito, salamat sa ating mahal na Panginoon, lahat tayo'y pinagpala ng Diyos. Amen! Yung sabi ng Biblia, magdalaginan tayo lahat ay magkaisang laging nananalangin. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong ginagawa mo, lagi ka magpipray. Lagi mong babanggitin yung panalangin. Ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Yun yung apelyido ko. Manalang. Nin. Alin na sa dulo, ay in. Manalangin, in. Pasok. Pasok kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Manalang, in. Manalangin. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Ngayon ko na lang naisip yan nung nandito na ako eh. Hindi ko lang pinapansin kasi alam ko yung manalang, Kapampangan, Pampanga. So, salamat sa mahal na Panginoon. Akala ko ako lang mag-isa. Ngayon, marami nang lumalabas ng mga manalang na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi ko talaga ang bait ng Diyos. Akala mo nung panahon na ako'y nag-iisa lang, nalulungkot ako. Dahil wala akong kasama na dumadalo sa gawain. Nag-iisa lang ako. 1978, 1979, nag-iisa lang ako. Pero ako'y natutong umayo. Nagbigay ng leaflets, nagbigay ng mga sa mga kapitbahay namin, sa mga kaibigan ko. Ang sabi nila sa akin, maniwala ka kay Nanding Sugaron niya. Hindi totoo sinasabi ni Nanding. Sugaron yan, mandaraya sa sugal. Baka nakainom yan, baka lasing. Yun ang pag-uusig sa akin. Yung mga panahon na yan. Kasi nga nasanay sila sa akin na pag ako'y may pera, nag-block out ako. Akin ang pulutan, akin ang inumin. Kaya kilala ako dun sa lugar namin. Ngunit ako'y nandito na. 1978, naumpisan ko ng umayo, naumpisan ko ng maglingkod sa mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon, pinangawakan ako ng mahal na Panginoon. At ngayon, nakatayo sa mga harapan na ang pinagsisigawan mong Diyos ay totoo Diyos. Ang Diyos natin, mapagmahal, ang Diyos natin ay makapangyariang Diyos. Everyone say praise the Lord. Basahin natin. 1 John chapter 1, 7, 8, 9. 2 Peter 3:18, 2 Peter 2:20, 21, 22. Ilang talata na lang yan. Ang unang sulat ni Juan, Kabanata 1, talatang 7 hanggang 9. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Sino ang gusto na matapos ako? Taas ang kamay. Ba't wala nagtataas? Sino po ang may gusto na matapos na ako? Taas ang kamay. Sa information yata nagtaas ang kamay. Sa information. Siguro may gagawin pa ka ngayon sa Sabado. Malapit na. Sa oras na lang.
Salamat sa Panginoon. Ikliyanin natin. Yung binasa mo, 1 John, chapter 1. O tulungan niyo kung basahin natin lahat yan. Para alam natin. Basahin natin lahat para hindi natin makalimutan, mga kapatid ko. Buksan yung mga Biblia ninyo. 1 John, chapter 1, verse 7. Ngunit, kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pag-iisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinatay ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. 9. Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo nilinisin sa lahat ng kalikuan. Everybody say praise the Lord. Tingnan nyo, mga talata ng Biblia, totoo talaga. Amen. Kaya itong salita ng Diyos, pagkain ng ating kaluluwa at tubig ng buhay. Amen. Kaya iba yung kinakain mo ng Miyerkules, iba yung kinakain mo ng Biyernes, iba yung kinakain mo ng Linggo. Pero yan ay importante. Bawat salita ng Diyos ay pinapangalo sa pulpito, pagkain ng ating mga kaluluwa at tubig ng buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon, iba ang inyong nakain ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko, hindi kami dumalaw dito. Napabisita, napadaan. Kasi pag dalaw, alam niyo po ba yung dalaw kung saan ginagamit? Dinadalaw may sakit. Sino may sakit dito? Yun, nandito sa holding bed. Yan, pwede niyo siyang dalawin, may sakit. At ang dinadalaw yung nasa kulungan. Kaya nakalagay doon oras ng dalaw. Nakakulong ba kayo? Dapat ang nilalagay natin sa isip natin, bisita. Meron kayong bisita, pakainin nyo at hindi nyo pakainin, uuwi yan. Aalis yan. Amen! Magbigay kayo at hindi kayo magbigay, bisita, aalis yan. Kasi pagkatapos yung mag-usap, magpapaalam na yan. Till we meet again. Makikita uli kayo. Isasabihin naman niya, I shall return. May natutunan agad kayo. Everybody should praise the Lord. Sino? Di may natutunan kayo. Till we meet again. Ang sasabihin namin sa inyo, MacArthur, I shall return. Tingnan nyo. Bawat salita ng Diyos, salamat sa ating mga Panginoon. Meron tayong bisita ngayon, baguhan. Meron tayong bisita sa overnight. Yun, idadagdag ko yan. Umayo kayo. Amen. Ipagsabihin ninyo ang salita ng Diyos. Kung panahon nga ng COVID, kumalat ang sakit ng COVID-19. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung anong gamot ng COVID-19. Walang nakakalam ng gamot ng COVID-19. Hanggang ngayon, hinahanap pa ang gamot ng proseso ng gamot ng COVID-19. Walang makapagsabi kung anong klaseng gamot ang kailangan. Iinom ka ng gamot sa umaga, iinom ka ng gamot sa tanghali, iinom ka ng gamot sa gabi.
Hindi nila alam. Pag naubos mo ng gamot, bibili ka ulit. O di walang gamot sa COVID-19. Pag naubos mo, bibili ka ulit. Kung wala ka ng pera, paano ka makabibili? Patay ka na. Pero ang Diyos ang pinaglingkuran natin. Sabi ng Biblia, by my stripes, you are healed. Lord. Lahat tayo pinagalingan ng Diyos. Amen! Praise the Lord! Salamat sa prayer ng right man, righteous man, ating mga pastor. Mga matuwid na tao, ating dahil pamilya. Kaya sana mga panalangin ako, nilihan sila ako. Pag ito'y magkukursada, nilihan sila ako. Pag ito'y amoy na utusan, magkukusig. Nakaluod ako sa harap ng ating mga pastor, nilihan sila ako. Kaya bawat punta namin lugar, ng pagkursadahan, salamat sa ating mga Panginoon. Na kung saan grabe, maraming naliligtas. Kaya nga salamat sa ating mga Panginoon. Pero alam niyo, maraming naliligtas, konti ang pinipili. Kaya many are called, but few are chosen. Kaya sa ating mga pag-aasikaso ng kursada, na napakarami na namin asikaso ng mga kursada, sa lugar ng La Union, lugar aming kinalalagyan. 20 years na kami. This coming August or September, iniimbitahan ko kayo doon. Para sa 20 years celebration ng church anniversary natin, Abangka. Magkita-kita tayo doon kung mga gustong pumunta. Amen! Idagdag nyo. Kung gusto nyo pumunta, magbaon kayo. Kasi ang aking ipapakain, fasting, umaga, tanghali, hapon, gabi. Lord. Pag natapos yung kursada natin, doon na tayo mag-break. Kaya advance message yan, ha? Kaya gusto nyo pumunta roon, August 21, 22, 23, 24. Third anniversary ng Bangka for 20 years. Salamat sa ating mga Panginoon. Nakatayo kami doon na walang palitan for 20 years. Doon na nakapag-asawa yung aking mga anak. Doon na nagkaroon ng apo na 20. Kaya may coming pa. I thank the good Lord. Andiyan namin sweetheart. Sa likod, ating beloved Florence, Gambes, sa Manalang. Nag-aabra yan. Nag-aabra. Sabi niya isyo sa abra. Mahirap magkwento. Pagka-abra, matatapang yan. Kasi mga MBA ang nandun, mga MBA. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Magmula nung nagkasama na kami, dinabait siya ng mahal na Panginoon. Amen! Unti ang kumbinsido. Dinabait siya ng mahal na Panginoon. Bakit? Isipin niyo, ikaw naman ang lumagay sa kanya. Meron kong siyang na anak. Lahat yun tinabagan ng mahal na Panginoon. Ang pag-aral sa Baguio. Nung nakatapos, si Jan. Glyza, si Bernie, si Eliboy. Ito, professional driver ko to eh. Hindi kami makakabante pag wala siya. Hindi kami makakapunta sa ibang lugar kung walang driver. Ang aking anak na isa. Alam niyo, dati nag-drive ako. Munti ako mamatay. Nabangga. Kaya ayoko na mag-drive. Sabi ng mga pastor, Ding, huwag kang mag-drive. Huwag kang hahawak ng mulbela. Yung lisensya mo, itapon mo na yan. Professional driver. E naalala ko yung sinabi ng papa ko. Hanggang hindi ka nababangga, hindi ka magiging professional driver. Kailangan pa lang mabangga.
palkunahe at saka pader. Ang sasakyan, wasak po. Huwag ka na rin magmaneho, sabi na natin mo. Gusto mo mabuhay na mahaba? Opo. O. Zuret, tapo mo na yung lisensya mo. Instant, pinakumbaga. Huwag na magmamaneho. Opo. Alam nyo, pinalit na malabay noon. Ako gusto magmaneho. Nung aking mga anak, ito ang driver. Grabe. Si Saan, si Eli Boy, si Gladys, si Gerly, si David, si MJ. Ito, si Janjan. Pinagmaneho ko to. Natakot ako. Bakit? Walang lubak-lubak sa amin. Walang crossing. Pag nakita yung go! Talagang puro go. Sabi ko, magmula na yung araw nito, huwag ka na rin mag-drive. Ilang nakikita mo puro go, walang stop. Pero sabi ko, salamat sa mga ito ang aking anak naging driver. Kaya magmula nun, sabi ko, mga pastor, Mama dear, hindi po ako hahawak ng munapela. Kahit kailan. Gusto ko umabang aking buhay. Kaya thank the good Lord. Salamat sa malapay no, sa kaputihan ng Diyos. Ang kaputihan ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Tulad na nabanggit ko, yung ating mga natutuloy pa ng bersikulo, sa susunod na uli na magkikita tayo. I love you so much, but there is Jesus. Labas mo. Tayo natin bawi. God yung mga Panginoon. Tandaan nyo yung huling binasa natin. 1 John chapter 1, verse 7, 8, 9. At yung 3 John 1, 2. Para sa ating mga kapatiran. Anong dito? Abang maawit tayo para sa ating pagpuli-uling sa mga Panginoon. Dahil pinagka mo na English. English mo, tapos Tagalog. English. Hindi pinagka mo na English. Sikapin natin mga paliko. Natin madamang presensya natin ang Panginoon. Yung English, tapos Tagalog. Yung kinanta na ating labitan dyan. Para sa birthday na ating mga pastor, thank you for giving to the Lord. Pasalamatan natin yung ating mga Panginoon. Iyanin natin ang awitin ko para sa ating beloved mga pastor at yung beloved minister, Willie James, kung mga may the truth. Lahat tayo magpapuri sa ating Panginoon. Amen. Gusto mo akit kasi lasa, ba't kasi? Ay, abot mo na lang sa akin. Yeah.
at sa kalangitan, wala nang iyak. Amen! Thank you, Jesus! Hallelujah! Ngunit may katiyakan na may luwas sa wala. Hallelujah, Jesus. At ika'y nakatindi, at ang gusto mo ang iyong paligid. Ito ang pagiging mo sa langit. Amen! Thank you so much, Jesus! Salamat sa Panginoon. Ako'y sa buhay ay bago. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Jesus! Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala naman po tayong magawan sa ating panagawain. Tayo ay magkaisa ng manalangin para sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating mga kaibigan. Hallelujah. Tayo ay manampalataya ng ating mga panalangin na meron ng katugunan. Hallelujah. Matagal na natugunan ating maramay mga kailangan ng ating manampalataya tayo. Kaya sa ating mga narito ng mga anak ng Diyos, magsisimula tayo sa ating mga gamamali, pagkasada, yung ating mga hindi pa na pagsisiyan at kasalanan. Tayo natin magkayo sa manalangin. O po mapagpalang Diyos, mapanaan sa pangalan ng Ama ng Jesus. Na ating mga anak, mga Panginoon, naman po aming mga nagawang kamalian. Nagawang kasalanan, mga Panginoon, naman po aming mga pagkakamali. Maliit at malaking kasalanan, patawarin po mga Panginoon. Matatagal na mga hindi pa na pagsisiyan at kasalanan. Tawarin mo kami para Panginoon. Lahat ng mga kapatid na akto ng mga karamdaman, pagaling mo sila. Ano Panginoon, lahat ng mga kapatid ng problema, ito si mga problema. Ano naman mga kaibigan para sa iyong panagawain. Ano Panginoon, napagaling lahat ng mga anak ng narito. Pagpalarin po kami sa makalat ng panalangin namin dahil pero sila po sa mga panalangin turo at aral. Hindi nang makalimutan, mga Panginoon. Lahat naman ang panarito, pagpalain mo sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pag-namin natin sa kamay, sa ating ulo, sa ating mga katawan, at karamdaman, na mga mga sakit na naisip natin, na nagpapahirap sa ating katawan, kasama natin yan. Isipin natin ang mga pastor, at naglayans, ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos para tayo po nagagaling at tayo abot ng ating mahal Panginoon. Yes, Lord, dear Jesus, have mercy upon us, Lord God. We pray for righteous manability upon us, Father, of dear Jesus, by your mercy and power, Lord God. Bless us and heal us, Lord God. Out of the providence of beloved bread, Lord God. Heal them, Lord God. Remove sicknesses from their bodies, Lord God. From head to foot, remove sicknesses. Father, in the name of Jesus, lahat ng mga sakit, karamdaman, alis ka sa anak ng Diyos, kasi cancer, diabetes, organs of sicknesses, out, but spirit is out,
mo siya, matagal na yan. Okay lang. Matagal na po siya. Ano version nila? 2 weeks. Ate, pinagpala ka, sister. Kasama mo siya kanila. Asa na siya? May trabaho. Mga anak na isama nyo. May anak po kayo. Aking dalawang mag-isama na. Lahat tayo na magtaas ang ating mga kamay. Tatalo ba ba? Ano gagawin natin? Tatalo pa na lang tumara. Ako na lang tatalon. Ako na lang tatalon, kaya sisigaw na. Ang hindi sisigaw, hindi pagpapalain. Kailangan, pag sigaw natin, mag-iba yung kahalan ni Satanas. Hindi mag-iba yung nilibig. Amen? Wala tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Alam mo mga kapatid, ito lang itong buwan ng kaya galit na galit ang demonyo, talagang galit na galit. Noong last week ng May, tinuntan ako sa ospital, na aksidente, nakamotor, galing sa Tagdin, pinasok ng ospital doon sa Tagdin, tinanggihan ng ospital, dinala sa Norma Hospital. Alam niyo yung nangyari. Yung motor niya nagsarili. Nabaga yung motor niya sa may kalsada, yung nakalagay doon sa gilid. Yung harang, nabangga. Alam niyo, ang ano, putok ang ulo. Hindi pumutok basa-basa, nabiyak ang bungo. Ngayon, nabiyak ang bungo, tinanggihan ng ospital doon sa Tagdin, trabaho ngayon daw yun. Dinala doon sa San Fernando, sa Norma Hospital. Alam niyo siguro yung Norma Hospital. Private hospital. Pagka-private hospital, malaking gastos. Sa madaling salita, gumastos yung pamilya ng 2.5 billion. Ngayon, hindi pa natin kapatiran. Pakinig.
Epek ko lang ito, para yung may cancer, mananampalataya. Hindi pa namin kapatiran. Tinawagan ako, kasi yung kanyang may hardware siya, may hardware. Umuutang ako doon ng mga materyales na ginagamit sa chapel. Lahat ng mga materyales yun, inuutang ko doon sa kanya. Ang ginagawa ko, utang bayan, utang bayan. Mas malaki yung utang kaysa sa bayan. Kaya nagpapakausap na. Yung dalawa sa atin dyan. Hindi ba rin nag-uutang ako para sa chapel, para sa gawain? Hindi ako nag-uutang para sa akin. Tsaka wala magpapautang. Kung mahirap ka, magbigay ka na lang. Kung may magiging sa'yo, uutang sa'yo na 1,000, bigyan mo na ng 100. Sabi mo, ate, pasensya ka na, wala din akong pera. Pero pag may mangungutang sa 1,000,000, sabi mo, ate, mag-fasting ka na ng 100 araw. Wala tayong pera eh. Ang madaling salita, yung naging suki ko, umuutang ako. Taon nang lumipas. Nung COVID, nakautang ako. Hanggang ngayon may utang pa rin. Na-aksidente yung anak. Tinawagan ako doon. Brother Nanding, pakisugi lang kung tao yung aking anak nasa Dorma Hospital. Naku, natakot ako. Ako mismo natakot. Sabi ko, hindi pa kapatiran ito, baka mamaya, siyempre, hindi paniniwala na nagpapagaling ng Diyos. Pinuntahan ko. Naku, pagtingin ko sa ospital, talagang nasa ICU, ayaw magpapasok. Lord, mga ospital, may higit na ospital yan, doon sa daw yun. Ayaw magpapasok. Ayaw kami tanggapin. Sabi ko, sige, dito na ako sa pinto ng ospital. Sa kwarto, sa pinto niya. Nag-pray ako. Nagdinig doon sa loob ng mga ng doktor, tsaka nurse, tsaka yung pamilya nandito sa labas. Nag-pray ako. Alapay mo, mag-himala ka. Kapangyari mo yung totoo, hindi maiksi ang kamay mo para mag-himala. Pinag-pray ko, kinasaw ko. Yung sabi naman, buti nang nadala doon sa ospital. Kung hindi nadala sa ospital, pagtakbo pa lang ng ambulansya, patay na. Then on arrival, naku, hindi pa kapatiran ito. Tapos yun ang madidinig mo, then on arrival, ipagpapapray over sa'yo, nasa ICU, patay na. Isang kusing ka ng pagkaya. Nag-iyakan na yung pamilya, nag-iyakan. Ipati ako, nadala ko na, iyakan na. Ikinasuot ko yung kamatayan. Ikinasuot ko. Imuhin mo yung kamatayan, maalis ka. Ang pangalan niya, Jonathan Castillo Jr. 18 years old lang. Ikinasuot lang. Tapos po, manampalataya tayo ng Diyos sa iyo. Nagimala na, sabi ko. Di pag-uwi namin, pag-uwi ko, then nakasakay ako ng sasakyan. Pag-uwi namin. Biglang nag-text. Sabi, Brother Nadim, salamat. Yan yung anak ko, na-opera na. Medyo, nagkaroon na ng heartbeat. Ano na, sabi, salamat sa para ko ito. Nagkaroon na ng heartbeat. Tapos, sabi ng bumalik ka ulit. Naku, hallelujah. Di bumalik ulit ako. May request eh. Request. Di pagbalik ko, ayaw ko ng ano. Naging kaibigan ko yung security guard, yung mga nagpapantay doon sa ospital, naging kaibigan ko. Kaya pag dumating sila, ay nandiyan na yung mananalangin. Tawagan sa akin, pastor eh. Nandiyan na yung pastor. Yung isa naman, ay nandiyan na yung pare. Mag-ano na. Magbibindisyon na. Kung ano-ano naisip, no? O di, imana ng ano ba yun? After 2 days, dinala doon sa room. Naka-recover. Tapos ngayon, pagdating doon sa room, naku, ang laki ng ulo. Then inopera. Biniyak ang ulo. Inalis pala yung nagkaroon ng blood clot. Kung hindi raw na magiging comatose. Ipinag-pray ko ulit doon sa room. Jesus name.
Hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name. At yung mga nandun, mga sanlibutan, hindi pa sila kakatiran. Hindi pa nakadalo sa ating gawain. Sinishiran ko lang ng salita ng Diyos eh. Namumutang na ako ng materialis ng chapel. Sabi ko, ang ibinabayad namin dito, galing sa mga kapatiran. Pag meron kaming naiipon, binibili ko ng materialis. Ngayon, ganun. Pagkatapos yan, ito lang. Itong linggo na to, yung pinag-pray ko, ng kahabagan ng malapag noon, first prayer ng ating parents noon. Ngayon, nasa bahay na. Nakauwi na. Iski ako nagtaka. Ngayon, pinababalik sa ospital ulit para operahan na naman. Ako, another 2.5 million na naman gastos. Ikaw, magpapa-opera ka pa ulit. Sabi ko, manampalataya tayo. Ang naging sakit, nawala sa ayaw sa bisip. Kailangan kausapin mo siya, mga 10 beses mo siya kausapin. Ang pangalan mo, nanding manalang. O na, ay, kuya nanding. Pag hindi mo kakausapin, wala, titignan ka lang niya, titignan ka lang. Matanda na ito. Nanding manalang. Tapos sinama ko si Andrew. Andrew manalang. Yung aking siya. Ngayon, wala. Bukas. Ay, naku ba bukas? Naku, natapat pa. Linggo atin daw ng bangga, ay nandito tayo sa Marikina. Takot na ako ng ulo. Kung kailan wala ako doon sa banggar, nandito sa Marikina, at saka gusto dulo. Ang kaaway, no? Sabi ko, di bale. Ngayon, ang problema na lang, yung kakausapin mo siya na maging normal. Kaya lahat tayo dito, normal ba tayo? Ikaw, normal? Pangalan ko. Hindi mo kilala. Pag hindi mo kilala, abnormal yun. Kaya yun ang pinag-pray, sabi ko, sige, magiging normal na yan. Yung pagiging ano yan, makikita nyo lang, itaano ko sa Facebook natin. The testimony. Yung sa praise the Lord, kaso di ko sila darating ngayon, nag-message. Sabado ngayon. Naalala ko lang, yan itong kapatiran natin, bago. Kasi siya lang. Cancer ang sakit. Wala yan, cancer lang yan eh. Yun eh, ano na, biyak ng ulo. Ang utak mahirap na magkukwento dahil mga mamaya, abutin tayo alas 3 ng hapon. Everybody say, praise the Lord! God bless you. I love you so much. My dear sisters. God bless you. Amen! Announcement. God bless you sa ating mga kapatiran, sa ating mga magkagawa. Kaya sa lahat ng dito, pinapag tayo ng alabayon. Magkilagay na tayo sa linggo, sa Luneta. Sa Marikina. Amen! Sabi sa patos ko. Ako pala naging makalimutin. Pinagpala kayo, talagang sumusunod kayo sa Biblia. Ubarin ang panyapak. Kasi karpet kayo eh. Amen! Nakasunod kayo sa salita ng Diyos. Ubarin ang panyapak. Nakita ko pati mga choir member. Lubad ang ng panyapak. God bless you sa inyo na. Brother Benjamin. Praise the Lord, puriman yung naging ng Diyos. Let's po sa ating mga picture na pinagala. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Praise the Lord, puriman yung naging ng Diyos. Pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba at pagdakila ay naupo lamang walang ibang kundi sa ating pong buhay na Diyos, ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Lahat ng pinagpala magsabi, praise the Lord. Praise the Lord, pusog na